Isa pong nakaupong senador ng United States ang muling naglunsad ng isang matinding atake na naglalayong bawiin at tuluyan pong pabagsakin ang isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kasaysayan ng crypto banking. Ang pinag-usapan po natin dito ay ang opisyal na pag-approve ng Office of the Comptroller of the Currency o OCC na nagbigay po kay Ripple ng conditional approval para mag-operate bilang isang National Trust Bank nitong nakaraang December 2025. Sabi po sa ating balita dito kay Times Tabloid ay Senator Elizabeth Warren attacks Ripple or XRP again. And here's the latest. Ayan po siya. Si Madam. Yan, Madam or Senator Warren. Inaatake niya ang Ripple at XRP. Ngayon, ang hakbang po na ito ng OCC noong nakaraang taon ang siyang nagbigay sa Ripple ng federal na pamamahala para sa digital asset custody services at naglagay sa kanilang bagong RLUSD stablecoin sa isang napakatibay na posisyon para sa higit pang regulasyon at pagkilala sa buong mundo. Para po sa community, ito ay isang dambuhalang hakbang pasulong patungo sa malawakang institutional na paggamit. Ngunit, si Senator Elizabeth Warren po dito, ang pangyayaring ito ay isang malaking pagkakamali at isang illegal na desisyon. Nito pong nakalipas na May 18, nagpadala itong si Warren ng isang opisyal at formal na liham kay OCC Comptroller Jonathan Gold, kung saan tahasan po niyang iginiit na ang mga pag-approve, mga pag-aproba na ito ay lumabag sa National Bank Act at tinawag niya itong tuluyang illegal. Yan, illegal or bawal. At hindi lang Ripple ang kanyang tinarget. Kasama sa kanyang binibira ay ang siyam na kumpanya at kanilang mga affiliates na nabigyan din ng National Trust Bank Charter. Kabilang na po ang Coinbase at saka ang Circle. Kaya pasabog po muna tayo dyan. Yan, bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni XRP. At ayan, si XRP ay naglalaro po ngayon sa presyong 1.3419. At si Bitcoin naman ay naglalaro ngayon sa presyong 76,649.79. Pareho po silang nagpapakita ng rejection. Yan, dito kay Bitcoin, kitang-kita po na nagkaroon siya ng rejection malapit dito sa ating major resistance na 78,126.93. Yan, kitang-kita po natin sa nabuong candlestick natin kahapon. Kaya parang nauntog po siya, ngayon ay bumabagsak na naman siya. Kaya mukhang babalikan po niya ang 74,937 na ating minor support dito, kung saan ay tumalbog po siya nitong nakaraang May 23. Yan, sa candlestick na ito. Balikan po natin si XRP. Kay XRP po ay patuloy po siyang naglalaro dito sa pagitan ng ating trend resistance dito at saka major support dito sa 1.3211. Kaya ipit na po siya dito. Malapit na po siyang makaranas ng breakout sa mga paparating na araw. Kaya yan po ang ating babantayan. At ayan, balikan po natin ang ating balita. At mamaya ko po ibabahagi kung ano yung aking projection o kung ano po yung aking nakikitang magiging galaw sa presyo ni XRP at saka Bitcoin. Ayan, balikan po natin ang ating balita dito at pag-usapan po natin ang pangunahing argumento laban po sa Ripple Bank Charter. Ayan, kung susuriin po natin mabuti ang nilalaman ng argumento, sinabi ni Warren dito na ang mga kumpanyang ito ay hindi naman talaga mukhang mga tradisyonal na trust companies, kundi mga purong crypto banks na nagbabalat kayo. Ang kanyang paninindigan ay malinaw. Ang OCC ay lumampas sa kanyang itinakdang kapangyarihan at otoridad nang aprubahan nito ang mga kumpanya na ang plano sa negosyo ay lumalagpas sa mga traditional na fiduciary activities.
Ang legal na kontrobersiya na ito ay umiikot sa kung ano ba talaga ang pinahintulutan ng batas or pinahihintulutan ng batas na gawin ng mga national trust banks sa ilalim ng umiiral na sistema. Kaya sa aking opinyon, ang argumento po ni Senator Warren dito ay nagpapakita po ng isang malalim na takot ng lumang sistema laban po sa mga bagong teknolohiya. Ang National Trust Bank ay isa pong isang batas na ginawa bago pa man na imbento ang internet. Kaya naman ang pagpipilit na itugma ang digital asset custody sa lumang kahulugan ng fiduciary activities ay parang pagpipilit na patakbuhin ang isang modernong high-speed train sa lumang reles ng kabayo. Kung iisipin natin, ang tradisyonal na fiduciary activity ay ang simpleng paghawak at pamamahala ng mga assets para sa iba. Ang ginagawa po ng Ripple sa pamamagitan ng pagbibigay ng digital custody at ang paglalabas ng RLUSD stablecoin ay ang mismong ebolusyon ng gawain ito sa digital na panahon. Ang pagtawag sa mga approvals na ito na serious risk sa kaligtasan at katatagan ng buong US banking system ay isa pong pamilyar na narrative na ginagamit ng mga tradisyonal na politiko para protektahan ang mga dambuhalang bangko na nagpopondo sa kanila. Ang totoo, mas ligtas po ang isang sistema kung saan ang mga crypto giants gaya po ng Ripple, Coinbase at Circle ay nasa ilalim ng federal na pangangasiwa ng OCC. Kaysa naman hayaan silang mag-operate sa labas ng regulasyon. Kaya sa aking pananaw, ang hakbang na ito ni Madam Warren dito ay hindi tungkol sa kaligtasan ng mga bangko, kundi tungkol sa control. Gusto nilang mapanatili ang monopoly ng isang lumang sistema ng finance habang hinaharang ang pag-unlad or development ng XRP ecosystem. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa June 1 deadline at ang Trump communications. Ayan, highlight lamang po natin ito. Ngayon ay hindi lang basta formal na reklamo ang ipinadala ni Warren. Nagtakda rin siya ng isang napakahigpit na deadline para sa OCC. Humingi siya ng mga partikular na record ng charter at ang mas nakakagulat, ang anumang komunikasyon ng Trump family na nakatali o may kaugnayan sa mga pag-approve na ito. Ang deadline na kanyang ibinigay ay sa darating na June 1, 2026. Ang aspetong ito ng kanyang liham ay nagdala ng isang bagong dimensyon ng politika sa isyu na nag-uugnay sa mga desisyon ng regulator sa mga malalaking pangalan sa politika ng Amerika. Sa aking opinyon, ang pagpapadala ng mga pangalan ng pamilya, politiko at ang paghingi ng kanilang mga personal na komunikasyon bago ang June 1 deadline ay isang malinaw na indikasyon na ang isyong ito ay ginagawang isang political circus. Ito ay parang isang laro ng chess kung saan ang mga piraso ng kripto ay ginagamit para sa darating na halalan o political positioning sa Washington. Ang pagtatakda ng deadline na ito ay naglalayong lumikha ng takot at pag-aalinlangan sa market upang ang mga institusyon na nagbabalak gumamit ng RLUSD o ng digital custody ng Ripple ay magdalawang isip. Ngunit kung ating titingnan ang mas malawak na anggulo, ang ganitong uri ng pamumulitika ay kadalasang nagpapakita ng kawalan ng tunay na legal na basihan. Kung talagang may matibay na paglabag sa National Bank Act, hindi na kailangan pang maghanap ng mga political communications para lamang makalikha ng ingay sa media. Ang OCC ay isa pong independent regulator na nag-aaral sa aplikasyon ng Ripple sa loob ng maraming buwan bago ibigay ang conditional approval nitong nakalipas po na December 2025. Ang pag-atake sa kanilang kredibilidad ay isang direktang insulto sa mga eksperto sa finance na nakakakita ng pangangailangan para sa regulasyon ng digital assets. Kaya ang masasabi ko rito ay isa po itong ingay na lilipas din
pagkatapos ng deadline kapag naibigay na ang mga dokumento at napatunayang dumaan ito sa tamang proseso. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pattern ng opposition at ang clarity. Ang pinakahuling hakbang na ito ni Warren ay hindi isang nakahiwalay na insidente, kundi bahagi ng isang matagal at kilalang pattern ng kanyang opposition. Yan, highlight lang natin ito. Si Warren ay gumugol po ng maraming taon sa pagpuposisyon ng kanyang sarili bilang isa sa pinakamaingay at pinakamasugid na kritiko ng kripto sa buong Kongreso ng Amerika. Bago ang naganap na markup ng Senate Banking Committee para sa Digital Asset Market Clarity o mas kilala sa tawag na Clarity Act nitong buwan, naghain po itong si Warren ng kabuoang 44 na inimungkahing amendments o susog para sa naturang batas pa lamang. Ayan, 44 proposed amendments para sa Clarity Act lamang. Ang isa sa kanyang mga partikular na amendment ay tinatarget po ang tinatawag na Grandfather Clause. Ayan, highlight po natin. Ayan, tinatawag na Grandfather Clause ng panukalang batas. Ang clause na ito ay otomatikong mag-uuri o nakapaloob sa isang US listed spot ETF o ETP bago ang itinakdang petsa sa January 1, 2026. Ayan, January 1, 2026. Ang malinaw na layunin po ni Warren ay tuluyang alisin ang shortcut na ito upang ang mga asset gaya po na XRP ay dumaan sa isang mas mahaba, mas magastos at mas masalimuot na proseso ng pag-aproba sa ilalim ng SEC. Sa aking opinyon, ang paghahain po ng 44 na amendments sa isang batas ay isang klasikong taktika. Yan, makaluma na taktika na tinatawag na legislative obstructionism. Ang layunin dito ay hindi para pagandahin ang batas, kundi para bagalan, guluhin at kung maaari ay patayin ang panukala sa pamamagitan ng napakaraming burokrasya. Kung titingnan natin ang aspeto ng Grandfather Clause, makikita natin kung gaano katindi ang pagnanais na harangan ang pag-unlad ng XRP. Dahil ang mga spot ETF ay aprobado na at may legal na basihan, ang pag-uuri sa kanila bilang commodities ay isang logical at practical na hakbang para sa kalinawan ng market. Ang subukan na alisin po ang shortcut na ito ay isang paraan para panatilihin ang kapangyarihan ng SEC na mangharas ng mga crypto companies sa pamamagitan ng walang katapusang mga demanda. Ito ay tulad ng isang tao na naglalagay ng mga malalaking bato sa isang bagong gawang kalsada para lamang hindi makadaan ang mga sasakyan. Ngunit ang magandang balita para sa community ay ang katotohanang nabigo ang karamihan sa kanyang mga radikal na mungkahi. Ang institutional na interes sa crypto ay mas malakas na ngayon kaysa sa personal na agenda ng ilang mga politiko sa Washington. At ang takbo ng kasaysayan ay hindi na basta-basta mapipigilan ng 44 or 44 na pirasong papel na puno ng mga restrictions. Yan, dito naman po tayo sa laban sa retirement accounts at saka federal master accounts. Ayan. Highlight lamang po natin saglit ito. Ang isa pa sa mga pinakamatinding panukala na inihain ni Warren ay ang direktang pagharang sa US Federal Reserve mula sa pagkakaloob ng mga tinatawag na master accounts sa mga kumpanya ng cryptocurrency. Ang Ripple ay isa po sa mga pangunahing kumpanya na direktang maapektuhan kung ang panukalang ito ay naging matagumpay. Bukod dito, sinusubukan din niyang ipasok ang isang amendment na magbabawal sa mga digital assets na maisama o mailagay sa mga retirement accounts ng mga ordinaryong mamamayan ng Amerika. Sa aking opinyon,
Ang subukang ipagbawal ang digital assets sa mga retirement accounts ay isa pong direktang pag-atake sa kalayaan ng mga individual na pumili kung saan nila gustong i-invest ang kanilang pinaghirapang pera. Sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya, marami ang nakakakita kay XRP at iba pang crypto assets bilang isang mabisang hedge o proteksyon laban sa inflation at ang humihinang halaga ng fiat currency. Ang sabihin na ang digital assets ay hindi angkop para sa pagre-retiro ay isang lumang pananaw na hindi kumikilala sa pangmatagalang halaga ng teknolohiyang ito. Mas maselan po ang issue ng Federal Master Accounts. Kung ang Ripple National Trust Bank ay bibigyan ng access sa master account ng Federal Fed, ibig sabihin ay maaari na silang direktang makipagtransaksyon sa clearing system ng central bank nang hindi na nangangailangan ng isang traditional na commercial bank bilang intermediary. Ito ang magiging pinakamatinding disruption sa kasaysayan ng cross-border payments dahil ang bilis at murang bayad ng XRP Ledger ay direktang makakaugnay sa puso ng federal na sistema ng finance. Ang pagsubok po ni Warren na harangan ito ay nagpapakita na alam niya kung gaano kalakas ang magiging epekto nito kapag tuluyang naging operational ang bangko ng Ripple. Ito ang dahilan kung bakit ang labanang ito ay napakahalaga. Hindi lang ito tungkol sa isang lisensya, kundi tungkol sa karapatan ng makabagong teknolohiya na maging bahagi ng global infrastructure ng pera. Ayan, sa kabila ng lahat ng mga ingay, atake at mga liham na ipinadala, mahalagang tingnan po natin kung ano ba talaga ang kasalukuyang estado ng mga pangyayari. Sa ngayon, ang Ripple ay nananatiling hawak ang kanilang conditional approval. Ayan, ang kanilang conditional OCC approval na nakuha po nila noong December 2025. Ang Clarity Act na siyang magbibigay ng pangmatagalang legal na kalinawan sa industriya ay matagumpay na nakapasa or nakalusot sa Senate Banking Committee at kasalukuyan ng sumusulong patungo sa isang buong botohan sa Senado o full Senate vote. Ayan, ang mga radikal na amendment ni Warren kabilang ang kanyang panukala na tuluyang iban ang digital assets mula sa mga retirement accounts ay opisyal ng nabigo at ibinasura sa loob mismo ng komite dahil sa kawalan ng suporta mula sa ibang mga miyembro. Ayan. Habang ang kanyang sulat ay nag-aatas ng mga sagot mula sa OCC bago po sumapit ang June 1, ang kanyang mga legislative maneuvers ay malinaw na nawawalan na ng momentum at traction sa loob ng pamahalaan. Ngayon sa aking opinion, kung gagawa tayo ng isang pagtatasa sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang Ripple at ang buong community ng XRP ay nasa isang mas paborableng position kumpara sa mga nakaraang taon. Ang katotohanan na ang Clarity Act ay sumusulong patungo sa full Senate vote ay isa pong napakalaking tagumpay. Ipinapakita nito na ang mayorya ng mga mambabatas ay nakakaintindi na sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na regulasyon kaysa sa patuloy na pag-atake at pagbabawal. Ang pagkabigo ng mga amendment ni Warren sa loob ng komite ay isa pong patunay na ang kanyang boses, bagamat maingay sa media, ay unti-unti nang nawawalan ng impluensya sa aktwal na paggawa ng batas. Ang darating na June 1 deadline ay isa pong petsa na dapat nating bantayan. Ngunit hindi dahil sa takot na baka bawiin ang lisensya ng Ripple, kundi dahil ito ang magiging pagkakataon ng OCC na opisyal na idepensa ang kanilang legal na proseso. Ang tugon ng OCC sa liham ni Warren ay posibleng maging isang napakatibay na dokumento na magpapatibay palalo sa legalidad ng Ripple National Trust Bank. Sa bawat wave ng opposition na dumarating, ang Ripple ay patuloy po na nagpapakita ng katatagan. Ang regulatory path para kay XRP ay hindi na po isang madilim na iskinita na puno ng walang katiyakan, kundi isang malawak na highway na patuloy na binubuksan ng mga tamang batas at regulasyon.
Yan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang pinakahuling aksyon ni Senator Elizabeth Warren ay isa pong paalala na ang transition patungo sa isang digital na ekonomiya ay hindi po magiging madali at laging may makakatagpong matinding paglaban mula sa mga tagapagtanggol ng lumang sistema. Ang kanyang formal na liham sa OCC, ang kanyang paghiling ng mga dokumento bago po sumapit ang June 1 at ang kanyang pagtatangkang isama ang politika sa isyo ay mga huling sipa ng isang narrative na unti-unti nang pinaglulumaan ng panahon. Ang regulatory pact para kay Ripple at XRP ay patuloy po na umuusad pasulong. Hawak pa rin ang lisensya ng OCC, ang RLUSD ay handa na para sa susunod na yugto at ang Clarity Act ay nasa pintuan na ng isang makasaysayang botohan sa Senado. Ang bawat hadlang na inilalagay sa daan ay nagiging isang pagkakataon para sa industriya na patunayan ang kanilang integridad at legal na basihan. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy na subaybayan ang mga totoong legal na development na ito at huwag po tayong magpadala sa mga ingay na layon lamang lumikha ng takot sa market. At ayan, dito na po tayo sa ating chart kay XRP. At gaya nga ng aking sinabi kanina, itong si XRP ay naglalaro dito sa pagitan ng major trend resistance natin dito at ibabaw ng major support na 1.3211. At kitang-kita po natin dito na ipit na po siya at wala na po siyang magagalawan. Kaya ang posibleng magiging galaw nito sa mga paparating na araw na aking nakikita is kung dito po siya nag-breakout sa upper portion or sa ating major trend resistance na yan, is possible po na makakaranas siya ng rally paangat. Pero mas mababa po ang chances na mangyari yan. Kasi yung mga indicators natin ay nagpapakita po ng bearish signal. Patuloy pa rin pong nagpapakita ng bearish signal kaya mas mataas po ang posibilidad na siya ay makakaranas ng breakout dito sa ating major support dito na 1.3211. At kung pag nangyari yan, asahan po natin ang patuloy na pagbagsak na XRP at possible po na aabot siya dito sa sunod na major support natin dito sa 1.2234. Ngayon ay silipin naman po natin ang daily chart time frame ni Bitcoin dito kung saan ay ayan nagsa-sideways po siya sa pagitan ng 78,126.93 na major resistance at saka minor support na 74,937. Kaya ang possible po na makikita ko rito sa mga paparating na araw dahil nagkaroon po siya ng rejection sa ating resistance dito, is possible po na susubukan po niya ang ating minor support dito sa 74,937. At kung muli po siyang tatalbog dito, is magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation dito. At ayan po ang aking bahagyang technical analysis dito kay XRP at saka Bitcoin at patuloy po nating bantayan ang ating mga charts. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.